Pag bibili kayo ng second hand car guys at nakita nyo itong icon na to dun sa cluster gauge, huwag nyo nang ituloy ang pagbili. Hi guys, Red here from Jeep Dr. PH. So, isi-share ko sa inyo guys yung chinek ko kahapon na sasakyan. So, meron tayong client na in-assist. Actually, this is the second time na nagpa-check siya sa atin ng sasakyan kasi nung una, meron siyang biniling sasakyan and nasatisfy siya kung paano natin chinek yung sasakyan na bibilhin niya. Kaya ngayon bumili siya ulit, kinontakta naman niya tayo. Actually, kahapon, nung nagkita kami ni client, alam ko dala na niya yung pera. Pambili, pambayad. Kasi nakita ko rin na may dala na siyang pera. Tapos, tinanong ko siya, plano mo bang iuwi na yung sasakyan ngayong araw pagkatapos kong ma-check? Sabi niya sa akin, yes sir. Basta sabihin mo na okay yung sasakyan, babayaran ko na, iuwi ko na. Tapos, tinanong ko siya, nakita mo na ba yung sasakyan? Sabi niya, oo. Bago kami magkita nun, days before, chinilip na niya yung sasakyan. So, ibig sabihin, pasado sa taste niya yung sasakyan. Gustong-gusto na niya. Kaya, nung second time na magmi-meet na kami, tsaka nung seller, dala na niya yung pera. So, talagang push through yung pagbili. Pero, nung nag-check na kami, guys, eto. Siyempre, eto na yung chance ko para mag-check. Hiningi ko na agad yung susi kay seller. Pag turn on ko ng ignition switch, lumabas yung icon na yan. Okay? So, tinanong ko si seller, sir, lumalabas ba talaga tong icon na to o ngayon lang po? So, sabi ni seller, sir, lumalabas po talaga yan. So, tinanong ko si buyer, sir, nakita mo ba to nung nag-inspect ka? Sabi niya, sir, hindi ko siya napansin. Okay, so pinaliwanag ko, eto, para sa mga Ford Everest owners and users dyan, alam na alam nyo kung para saan yung icon na yan. So, kapag yan, guys, lumabas sa panel ninyo, nangangahulugan yan guys ng isang napakalaking gastusan. Napakalaking gastusan. May chances na hindi kayo gumastos ng malaki, pero malaki yung chances na gagastos kayo ng napakalaki. Okay, so ano ba yung ibig sabihin ng icon na yan? Yung icon na yan guys, or yung pre-collision assist na tinatawag. Meron akong video dati, yung video na tumatakbo ako sa isang eskinita, tapos merong crossing, okay? So biglang may sumulpot na sasakyan na pick up truck, tapos biglang nag-alarm yung aking SUV. Tapos nag-engage siya ng brakes, guys. Siya yung nag-engage ng brakes, tapos ako ano lang, nag-follow through na lang ng pag-apak ng preno. Although sa video na yan, ano yan, talagang pinlano ko yan kasi nga, kahit makikita nyo yung dashcam ko dyan, 360, pinlano ko talaga yung video na yan para ipakita ko yung feature na yon ni Ford Everest. Ang tawag nga dyan is pre-collision assist. Ano yung pre-collision assist? Kapag merong sasakyan, tao na biglang tatawid, ano pa ba? Basta anything na pwede ninyong masalpok, pag na-detect yun ni Ford Everest, kusa siyang magbe-brakes. Kusa siyang magbe-brake, babagalan niya yung sasakyan, tapos mag-a-alarm siya ng sobra. Pre-collision assist yun. Pero hindi lang dyan yan natatapos. Kapag nagloko ang pre-collision ninyo, ang ibig sabihin guys, meron kayong malfunction with your cruise control module. Yung cruise control module na yun guys, ang isa sa pinakamahal na pyesa ni Ford. Nakalagay yan sa harap ng inyong sasakyan, nasa may bumper. Kaya pag yan na misalign, kunyari nabangga yung sasakyan ninyo or may nasagi kayo sa, konti lang naman, kahit nasagi nyo lang, tapos na misalign yung cruise control module na yan, gastos, malaking gastos. Lalong-lalo na pag na-damage yung cruise control module na yan guys. Kaya sinasabi ko, ganito ang naging payo ko kay buyer kahapon. In front mismo ni seller. Transparent tayo kay buyer, transparent tayo kay seller. Sabi ko, sir, ganito yan. Pwedeng malaking gastos yan kasi may inayos na ako niyan dati. Nag-canvas na ako kay Ford. I don't know kung sa lahat ng Ford ganun ang presyo, pero yung cruise control module pa lang, nasa 90k to 100k ang presyo. Cruise control module pa lang yon, hindi pa kasama ang labor. Okay, nag-canvas din ako niyan sa Banawe kasi nga may client tayo na kailangan niyan. Nag-canvas muna ako sa Banawe kung magkano surplus, second hand or used galing sa Katay, pinaresyohan ako ng 45,000 pesos. Surplus, gamit, Katay, galing sa lumang Everest. Okay?
surplus pa yon. Hindi pa kasama na naman ng labor. Okay? So, magkano yon kapag nga nagkataon na sira? Kaya sabi ko kay buyer, sabi ko kay seller, sir, ganito ang magiging option nyo dyan. Unang-una, pwede kayong magtawaran. Magtawaran kayo sa presyo. Pwede kayong magtawaran sa presyo. Basta binigyan ko sila ng figures kung magkano yung possible na gastos, pwede nilang itawad yon. Pangalawa, i-request mo na lang kay seller na ayusin yung problem bago mo bilhin. Sabi ko kay buyer, paayos mo muna. Sabi ko kay seller, sir, ayusin nyo na lang. Kung gusto nyo, ayusin nyo na lang yung problem. Pag naayos yung problem, pag meet up tayo ulit, kayo, ako, tsaka si buyer, isi-check ko ulit. Kung working na talaga, pwede na kayo mag-proceed sa bilihan. Okay? So, yung pre-collision assist na yan, guys, bakit napakamahal niya? Cruise control module lang naman siya, tapos pre-collision assist. Actually, hindi lang siya pre-collision assist. Kay Ford Everest, ang cruise control module, napakarami niyang trabaho. Okay? Ano pa yung another trabaho ng cruise control module? Yung adaptive cruise control. Paano yung adaptive cruise control? Halimbawa, nasa expressway kayo. Ayaw nyong tumapak sa silinyador. Gusto nyo si Ford Everest ang magdadrive para sa inyo. Set nyo lang yung desired maximum speed. Kunyari, 100 kilometers per hour. Tapos, mayroong sasakyan sa harap ninyo na tumatakbo ng 50 kilometers per hour. Hindi niya yun sasalpukin. Kung ilan yung tinatakbo ng sasakyan sa harap, halimbawa 50 kilometers per hour siya at ikaw ay nakaset as 100 kilometers per hour pero adaptive cruise control ang pinili mo, hindi niya yan sasalpukin. Gagayahin niya yung speed nung nasa harap. Kung 50 to, 50 ka rin. Pag umarangkada yan, hahabol ka. Hahabol ka, pero since nakaset ka ng 100, kapag pumalo siya ng 105, 110, hindi na niya hahabulin yung 105, 110. Lalayo na yan. Okay? So, ang papalit, kapag may kumat sa'yo at ang takbo niya biglang 70 na lang, babagal ka na naman ulit. Ganon ang trabaho ni Adaptive Cruise Control. Okay? So, pati, syempre, hindi rin gumagana yung kanyang mga parking sensor. Okay? Tapos, may ginawa rin akong video dati, yung nagpa-park mag-isa yung Ford Everest ko. Ayan, yung video na yan. Tuwang-tuwa ako sa video na yan. Ayan, guys. So, ngayon, papakita ko sa inyo, guys, yung isa sa favorite feature ko rito sa ating Ford Everest. Ito rin yung reason, guys, kung bakit Ford Everest Titanium Plus yung binili natin. Yung Active Parking Assist. Siya yung magpa-park mag-isa sa sarili niya. Okay, so nakikita nyo naka-parallel parking yung mga sasakyan sa kanan natin. Kailangan nyo lang pindutin to. Itong sign na to, yung parking assist na yan, tapos may lalabas dito. Nakalagay, ayan, parallel park. So magse-search siya ng spot dito sa kanan. So makikita ninyo may spot doon sa may likod ng kulay orange na kotse na yon. So i-detect yan ng ating kotse. Tingnan natin kung ma-detect niya. Yan. Yan, nakita mo? Spot found, tapos drive forward pa raw. Drive forward. Stop vehicle. Then susundin mo siya. Nakalagay, release steering wheel. Bitawan niyo yung manibela, then shift to reverse daw. Reverse. Ito ngayon yung may gintulong natin. Ilalagay niyo sa reverse. Tapos, tutulungan na lang natin siya by using yung brake, tapos yung acceleration, syempre. Tapos, hahayaan nyo na yung manibela ngayon. Tignan nyo ang gagawin niya. Ayan o, nagpa-parking siya. Tingnan nyo rin nyo dito, guys, yung ating monitor. Ayan o, nagpa-parking siya mag-isa o. O, di ba? Yan, medyo alalayan nyo lang ng brakes. Actually, hindi nga ako nagsisilinyador eh. Puro brake lang ang ginagamit ko. Ayan. Okay. Diyan makikita ninyo, di ba? Nilagay ko lang siya sa active parking assist, nag-park na mag-isa yung Everest ko. Kumbaga tinutulungan ko na lang siya sa pagpepreno. Pero yung pagmamaniobra ng manibela, siya nang bahala. Okay? So, hindi rin yan gagana. Okay? So, yung mga high-end features ng Ford Everest mo, hindi mo na mapapakinabangan kasi nagmamalfunction yung cruise control module. So, by thorough inspection kahapon, chinek ko yung ano niya, talagang hindi na de-detect ng ECU yung cruise control module. So sabi ko sa seller, dalawa ang possible cases niyan. Okay? Unang-una,
Baka, kasi nakita ko repaint na yung body nung Ford Everest. So sabi ko sa seller, sir, baka nung nirepaint po kasi yung body ninyo, tinanggal yung bumper, hinugot yung harness, tas nakalimutang ibalik. Ibabalik lang yon, okay, tapos magki-clear ng error code, or kung kailangang kung kailangang calibrate ulit yung cruise control module, gagawin. Okay? Tapos, nung nakita ko yung sasakyan, nung chinek ko yung cruise control module, nakatingala. So, mukhang nasagi. Okay? Mukhang nasagi yung sasakyan, tapos tumingala yung cruise control module. So, hindi yun basta-basta natitingala na halimbawa, tinulak mong ganon. Hindi. Matigas ang bracket niyan, guys. Pangalawa, bakal din kasi yung nung cruise control module, nung body. Tapos, ang ang kagandahan pa sa cruise control, guys, nasa likod kasi siya ng bumper. So, bago matamaan yun, tatamaan yung bumper. Okay? So, sabi ko, posibleng sira na rin yung cruise control module nyo. So, yun yung masakit. Masakit doon pag sira na yung cruise control module, malaking gastos. Kung i-connect lang, kung na-disconnect lang, or harness lang, tapos kailangan lang ng i-realignment, tapos kailangan lang na i-recalibrate, medyo mura-mura. Medyo mura-mura. Pero kung papalitan yung cruise control module, diyan ka nagagastos ng malaki. Kung sa surplus ka, surplus is 45,000 plus labor. Kung sa brand new ka, times 2. Times 2 mo yung gastos. Kaya sabi ko sa client, sabi ko, sir, pag-isipan mo maigi, ha? Huwag mong madaliin. Oo, nagustuhan mo yung unit kasi low mileage. Maganda yung loob. Repaint yung sasakyan, pero maganda naman yung pagkaka-repaint. Pero, kung hindi gumagana yung cruise control module na yan, edi parang hindi titanium plus ang binili mo. Para ka lang nag-titanium. Okay? So, eto, umuwi si client kahapon, walang dalang sasakyan, pero binayaran niya yung labor ko. Ang malaking tanong, sulit ba na binayaran niya yung labor ko? Kayo ang makakasagot niyan, guys. I-comment nyo sa baba. Sulit ba na binayaran niya yung labor ko, yung checking ko ng buong buo, walang discount. Okay? Sa ginawa ko yung trabaho ko. Pero, ang naging kapalit nun, guys, hindi niya nabili yung sasakyan, yung Ford Everest na merong malaking gastusan. Comment niyo sa baba, guys, kung tama ba. Salamat po sa inyong pananood.